Hi guys! Alam nyo ba, madalas pag nagkakaproblema sa isang relasyon, sinisisi ng isang tao ang kanilang partner imbis na sarili nila? Minsan, kahit mali nila, naghahanap pa rin ng taong masisi dahil kadalasan sa taong immature ayaw tumanggap ng pagkakamali. Minsan naman, mas nangingibabaw ang pride kaysa pagmamahal nila sa partner nila. Ikaw ba? Paano ka ba makipagrelasyon? Alam mo ba sa sarili mo na matured enough ka na mag-handle ng relasyon? Or still in process? Ikaw ba yung tipong tao na nangangapa pa rin kung paano i-handle ng tama ang relasyon upang maging maganda? Progresibo, kaaya-aya sa mata ng iba at higit sa lahat mapabuti ang ugnayan sa partner mo for a long-lasting relationships? At syempre, upang hindi mo masaktan ang kanyang ego at damdamin para na rin masaya ang relasyon nyo? Para may hint ka kung paano maging magaling mag-handle ng relasyon, alamin o pag-usapan natin ang mga signs na hindi ka pa handa mag-handle ng relasyon. Nang sa ganon, ay mapagtuunan mo ito ng pansin at magkaroon ng improvement sa sarili. Narito ang mga signs na hindi ka pa handa magdala sa isang relasyon. Una, makasarili. Wala namang masama kung unahin mo ang iyong sarili kaysa iba. Yung tipong love yourself first bago magmahal. Dahil ika nga nila, paano ka magmahal kung mismo sarili mo ay hindi mo kayang mahalin? Pero tandaan natin na iba pa rin ang pagiging makasarili sa pinapriority ang sarili. Meaning to say, magtira para sa sarili. Huwag ibuhos lahat ang pagmamahal sa isang tao. Maging balance, love yourself and be fair to your partner. Magiging makatao dapat. Dapat may hustisya sa relasyon. Ayon sa isang clinical professor na si Rene Pillay, kadalasan sa mga jowa o partner na selfish ay hindi nagiging masaya dahil alam nila sa sarili na may mali sa relasyon. At dahil ramdam nila na anytime ay pwedeng iwanan sila ng partner nila. Ayon kay Professor Pillay, kung ganun ang iyong pag-uugali, being a selfish partner ay dapat mo na itong bigyang aksyon, baguhin ang hindi magandang ugali. Ayon kay Professor Pillay, nakakabuti rin na ituon ang sarili sa iyong mga nakahiligan o gusto sa buhay or hobbies. Kaya pumasok sa isang relasyon pag alam mo na sa sarili mo na sigurado ka na. Or yung tipong ready ka na. Huwag mong kalimutan na isaalang-alang ang mga bagay-bagay bago pumasok sa isang relasyon na hindi ka pa handa. Pangalawa, masyadong ma-pride. Feeling mo lagi kang tama. Yung tipong umaabot sa punto na hindi ka na marunong magpakumbaba. Napakahalaga sa mga mag-partner na nagkakaintindihan. Malaking tulong sa relasyon kung marunong makinig at magpakumbaba. Dahil hindi lahat ng oras ay tama tayo. Matutong tumanggap ng pagkakamali at mag-sorry kung kinakailangan. At dapat, pag nag-sorry ay pagsikapan na hindi na ito maulit pa. Dahil, kakambal ng sorry ay hindi na maulit pa. Ipakita mo at iparamdam mo sa partner mo na nagsisisi ka at nagbago. Dahil hindi makatarungan na magkasira kayo ng dahil lang sa napakawalang kwentang pride. Kadalasan sa relasyon, nauwi sa hiwalayan ay dahil walang may gusto na magpakumbaba kaya hindi nare-resolba ang problema. Hindi mahalaga kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ang mahalaga ay mapag-usapan ang problema upang maiwasan itong maulit muli. Pangatlo, laging nakadepende. Yung tipong yung happiness mo ay laging nakadepende sa kanya. Yung tipong hindi ka mapalagay pag malayo siya, para ka nang nawawala sa sarili. Paranoid kumbaga. Kung ano-ano iniisip na hindi maganda sa partner mo. In short, wala kang tiwala. Kung ganun, tanungin mo ang iyong sarili. Mahal ko ba talaga siya? Or kailangan ko lang siya? Tandaan, love is about appreciation, not possession. Ayon sa mga psychologist na ang pagiging dependent ay kawalan ng tiwala sa sarili. Kadalasan, ang kawalan ng tiwala sa sarili ay bunga ng iyong pinagmulan
or family history or mga karanasan sa buhay. Ang tanging lunas dyan ay pag-usapan upang malaman at masolusyonan. You should express your insecurities to your partner para alam niya at makapag-adjust ang bawat isa. Pang-apat, ginagawa mo siyang manghuhula. Yung tipong basta-basta ka nalang nagagalit na hindi niya alam ang problema, hindi niya alam ang dahilan kung bakit ka nagagalit. Yung tipong galit ka, tapos pag tinatanong kung anong dahilan or problema, ay ayaw umimik or magdadabog na lang, imbis na pagkakataon mo na para ipaalam sa kanya kung ano ang hindi mo gusto at bakit ka nagagalit upang masolusyonan ang problema. Tandaan, communication is an essential part of making relationship work. Aminin natin na may mga times na pinipili nating manahimik na lang or kinikimkim ang galit or sama ng loob dahil iniisip natin na mas makakabuti ito upang walang gulo, at kung minsan tinitest natin ang partner natin kung may paki siya sa atin or may pakialam ba sa atin. Ang hindi natin namamalayan na habang tumatagal yung kinikimkim nating galit, pag yan ay napuno or sumabog, ay mas malaking problema. Kaya ang tanong, makatarungan ba na basta ka nalang magagalit sa kanya nang hindi niya alam ang tunay na dahilan? Kaya mas makakabuti na sabihin mo sa kanya sa maayos na paraan at sa tamang pagkakataon. Kausapin mo siya sa mahinahon na paraan sa mga oras na hindi siya pagod at hindi mainit ang ulo upang sigurado na magkakaintindihan kayo. Upang tumibay ang relasyon, iwasan ang siraan or sisihan. Hindi porket galit ka sa kanya or upset ka, ay ipakita mo sa kanya na galit ka sa oras na makipag-usap ka. Ipaliwanag mo na hindi mo nagustuhan. Kaya mas magandang kausapin mo siya pag parehong malamig ang ulo niyong dalawa. Pang-5, takot makipagrelasyon. May mga taong takot makipagrelasyon dahil takot magaya sa mga nasasaksihan nila, kagaya ng wasak na pamilya, wasak na relasyon at wasak na pinagmulan. Iniisip nila na baka pag pinasok ko ang pakikipagrelasyon ay hindi ko kayang gampanan ang tamang commitment o pangako or obligasyon ko sa partner ko. Baka masaktan lang ako or baka makasakit lang ako ng damdamin. Kung ganon, subukan mong makipag-usap sa mga experts or sa mga matured enough upang maliwanagan to solve the issue. Sa ganong pamamaraan, matutunan mo ang techniques na makatulong sa iyo upang labanan ang takot. Ikaw ba? Saan ka ba nahihirapan when it comes in proper handling relationships? Please comment down below. Pag-usapan natin yan.